Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan naman po natin itong grand plan nitong Marcos Romualdez clan. Ano po ba itong grand plan po nila? Na ang kanila pong grand plan ay ang 18 years na pamumuno sa ating bayan. Sabi nga ni Bobby Tiglao ay dalawang taon lang na kulang ng pamamahala ng kanyang ama. Naku po, patay tayo dyan. Naku, hindi maganda yan. Ano po ba ito? Sige nga, pag-usapan po natin. Alam nyo, napakaganda po ng sinabi po ni Bobby Tiglao o Rigoberto Tiglao sa kanyang bagong article na sinasabi niya dito. Ito, basahin natin yan. Napakaganda ho nito at ipaliwanag ho natin. If Sara is ousted as VP, we'll have 18 years of Marcos rule. Naku po, patay tayo dyan. At mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mukhang ganun ang direksyon ng ating bayan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Easy. Ito, sabi nga dito, si Vice President daw, pag natanggal sa kanyang post through an impeachment trial, pag natanggal, ibig sabihin, ma-disqualify na po siyang tumakbo. Okay? Which also ban her from ever holding public office again. The Marcos Romualdez clan could rule the country for at least 18 years to 2 years short of 20 years that Ferdinand Marcos Sr. was president and then dictator. Patay tayo dyan. Ang sisti pa nga dito, ang malala dito, sa tingin ko, baka hindi na nga bumalik ito sa mga Marcoses. Baka nga tuloy-tuloy na kay Romualdez to. Mas malalaho yun. Sabi nga niya dito, Sara certainly was being melodramatic when her first statement in her press conference after the HR announced that they had minimum votes needed to ask the Senate to convene an impeachment trial. God save the Philippines. This is one of those rare times I do hope there is a deity. Ibig sabihin ng mga kababayan, ito yung mga pagkakataon na talagang dapat magkaroon talaga ng himala, ika nga. O ito yung time na talagang sana, sabi niya magkaroon na, sana ay meron talagang Diyos. Parang ganun ang dating. It doesn't mean hindi siya naniniwala sa Diyos, pero alam mo yun, matindi siguro ang ibig sabihin ito na talagang only God can save the Philippines. Patay tayo dyan. Naku po. If Sara is removed through an impeachment trial as rule as the sunset in the east, President Marcos will appoint. Ano daw? Ito po ba'y succession? Ibig po bang sabihin, pag natanggal si Vice President Sara Duterte, ang uupo ay si Senate President? Dili. Marcos will appoint. Subject through the Congress majority approval. Ibig sabihin, when you say Congress, the Senate and the House. Okay? Kung sino daw yung i-approve. Sa tingin ninyo, sino i-approve nitong mga buhaya na to? Hindi, ako, tanuhin ko lang kayo. Sino sa tingin ninyo? Na nga lang himod puwet na itong mga kongresista natin Halatang halata di ba? Naku po. Baka kasama sa package yan. Doon sa sinasabing alleged na 150 million na ibinigay sa mga congressman na pumirma. Hindi natin alam, di ba? Baka kasama sa package nila yan. Sabi dito, his cousin, Speaker Martin Romualdez to fill the post. Ibig sabihin, talagang yun na. This will enhance Romualdez' name recall and expand his political reach to win 2028 presidential election. Naku po. Ibig sabihin, dadami ang patay tayo dyan. Mas dadagsa ang akap at ayuda. Hindi ko lang alam kung kumpleto ibinibigay sa inyo,
Pero gayon pa man, sabi nga dito the Marcos are also superstitious and wouldn't to challenge the, ang lalim naman mag-English nito ni imposible daw. Sabi dito, ako ito lang kasimple. Pag nanalo po, pag natanggal po si VP Sara Duterte, sigurado tayo, ang ilalagay dyan, walang iba kundi si Romualdez. Di ba? Para nga naman yung exposure niya, tapos magmamagaling yan, mamimigay ng kung ano-ano. Yung kaipalan niya, ngayon pa nga lang sagad na sa kaipalan, mantakin mo siya yung, alam, Speaker of the House ka, ikaw yung kasama ng mga sundalo natin, yung naglalakad-lakad ng ganyan, yung epal-epal, pambihira, oo. Di ba? So, sabi pa nga dito, despite being, ano ibig sabihin yan? Reviled. Tama ba ang aking pag-pronounce? Ano ibig sabihin yan? Criticize in abusive or anger insulting manners by many Filipinos. Ibig sabihin kahit anong gagalaiti ang mga Pilipino. Paano ba i-pronounce yan? Pagsalitain nga natin to si, pasok. Reviled. Reviled, di ba? Diba? It will be a walk in the park for Romualdez to win. Naku, lungkot naman yan. In the 2028 presidential election, he has proven his capacity, immorality to mobilize billions of pesos in taxpayers' money for his political campaign. Diba? Sabi dito, ito ang pinaka-tamang matinding sinabi ni Sir Tiglao. Only Sara has the massive political force to stop Romualdez. Not even the Tulfos can defeat the Romualdez. Yung bata nga niya na tulpo Balalay na nga lang niya ngayon yun At saka tandaan ninyo, sa tingin ko, given na, there will be 3 Tulfo starting 2025. Alam mo, may nakausap ako. Sabi niya, nagulat ako sa kanyang analysis, sabi niya. Kasi sabi ko, hindi kaya pag nanalo yung 3 Tulfo, ang posibleng tumakbong presidente sa 2028 ay 1 Tulfo. Sabi niya, malabo yan. Alam mo kung bakit? They will be easily targeted on the 2028 election pag 3 silang naandyan. Isa lang ang pumalpak sa kanila, isa lang ang magkaroon ng iskandalo sa kanilang 3. Ngayong pangalan, nakikita na natin yung iskandalo ng isa. Ay siguradong damay-damay na yan. Hindi, alam mo, Pilipino pa naman, ganyan di ba? Basta na sinabi nating Tulfo, damay-damay na. Hindi tayo minsan marunong din etong Tulfo na ito maayos, ito magulo, ito sip-sip, di ba? Hindi natin maano yun Hindi, kasi ako personally, di ba? Alam nyo naman ako Ako, hanga ko dun sa 1 Tulfo Even if yung ibang mga Duterte supporter hindi hanga, pero may maganda nga ako narinig kanina sa kanyang proclamation. Doon sa kanyang proclamation may narinig ako Tinanong siya, what can you say about if there would be 3 Tulfos in the Senate? Ang sagot niya, there will be 3 Tulfos in the Senate, but there is only 1 bitag. Oy, grabe yun. Palakpakan po tayo doon. Natuwa ako doon. Alam ko iba sa inyo, hindi pa kayo kumbinsi doon. Pero okay lang, sige lang. Ako kasi, medyo pagdating sa, matured po ako sa pagboto Tinitingnan ko talaga kung ito bang tao na ito ay may kakayanan. Ito bang tao na ito naninilbihan talaga. Tinitingnan ko kasi yung track record. Napaka-importante sa akin nun. No matter what partido mo, anong kulay mo, no matter what sinong kinakampihan mo, no matter what, okay? Kung ikaw ay walang nagawa at hindi totoo at puro social media lang ang iyong ginagawa, X ka sa akin. Honestly, X ka sa akin. Pero kasi itong mama na ito, inobserbahan ko yan. Inobserbahan ko talaga yan. Ibang-iba yan. Pasensya na, hindi ko naman sinasabing hindi okay yung dalawa, pero parang ganun. Ibang-iba yan dun sa dalawang magkapatid.
Panoorin nyo yung ano niya, yung proclamation, yung press con niya. Ay grabe, sabi ko, may future tong maman to. Pero gayon pa man, sigurado ako, mahihirapang tumakbong presidente. Yun ang sabi nung aking kaibigan, na sabi niya, mahihirapan kasi sigurado ako sisiraan niya na sisiraan. Baka nga yan pang isunod eh. Tandaan ninyo, pag na-impeach si VP Sara Duterte, sinimulan nila yan. Eh yan nga, unit team pa yan eh. Supposedly, kakamping-kakampi nila yan. Si VP Sara Duterte, tinarantado nila eh. Sa tingin ninyo, pag natanggal si VP Sara Duterte, si Romualdez walang gagawing operasyon dito sa mga tulpo? Siguradong meron yan. Sigurado yan. Kaya nga dito, sinasabi ni Mr. Tiglao, sinasabi niya dito, the only force that can stop Romualdez is Sara Duterte. That's it. Wala nang ibang puwersang kayang tumigil. Ay, eto pa sinabi, it will be the turn of Marcos' son. Naku, sino ba ito? Alexander to sit on the throne through the next election in 2034. Bakit kanyo? As he turns 40, 2 months before the May polls that year. Naku po. Tandaan nyo yan, tagal yan. Ngayon, plus 3. O 25 ngayon. Plus 3, 28. Di ba? Tapos another 6. That's 9. Di ba? So, ibig ko sabihin, baka iisipin nyo, malabo naman ata yan. Hindi malabo yan. 9 years yan. Isipin nyo na lang to ha. Kung masasabi ninyong malabo na yan ay tumakbo in the future, isipin nyo. Si Bongbong Marcos nga, ilang taon nagpahinga? Di ba? Si Bongbong Marcos nga, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa bansang Pilipinas. Ano nangyari? Nakalimot ang mga Pilipino. Sad to say, nakalimot ang mga Pilipino. Kahit nga yung mga pinklawan at saka mga taing mga komunista eh. Di ba? Galit na galit sila kay Marcos noon. Ngayon ano na? Kaalyado na nila. Ganon kabilis makalimot siyang mga animal na yan. Kaya yung 9 years na yan, may kaya nilang planuhin yan kasi nagawa na nila yan. So kaya nilang planuhin yan para after ni Romualdez, yung anak. Posible pa nga, hindi nakasulat dito posible pa nga na isingit pa si ate. Naku po. Kaya yung mga pautot ni ate, hindi ko naniniwala dun eh. Gago! So, ang ibig ko lamang sabihin, yan po ang pinaka-summary. Mahaba pa po yan, basahin nyo na lang po. Ang pinaka-summary pa po niyan, at patutunayan natin ngayon, na talagang ang balak ho, talagang forever o tumagal ang pamumuno. If not the Marcoses, it's the Romualdez. Ganon po katindi ang mangyayari. Sad to say, but that is the truth. That is the truth. So, bakit ko nasabi? Kasi ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ng matinding-matindi kung bakit kinasuhan si VP Sara Duterte. Hindi ng impeachment lang. Okay? Kung hindi ng NBI. Bakit? Anong relevance ng pagkaso ng NBI kay VP Sara Duterte at ugnayan sa impeachment ni VP Sara Duterte? Tandaan ninyo, the grand plan, hindi naman makonvict si VP Sara Duterte. That is far, far, far from the real plan. The real plan is ma-impeach at hindi na makatakbo si VP Sara Duterte. And that is true impeachment laang. Yung conviction kasi, it will take time. Sigurado ko, it will take time more than 6 years. At saka napakahina po nung kaso na ikinaso ng NBI kay VP Sara Duterte. But it can be used against her through the impeachment. And I will tell you paano mangyayari yon at kung bakit
kinasuhan. Panoorin muna natin ito. Pakinggi. Pasok. Pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnayan ng pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. As expected, ito ang maikling sagot ni Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na kasuhan siya ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference. Isang count ng inciting to sedition at 3 count ng grave threats ang inirekomenda ng NBI. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, so we take that seriously. Matatanda ang naglabas noon ng sabpinang NBI kay VP Sara. Pero 2 beses itong hindi sinipot ng bise. Bagamat tiwalang... Kasi yung, tinan nyo kung bakit gaano kahina yung kaso. First, threaten daw. Grave threat. Ibig sabihin po nun, sa Tagalog, grabing threat. Hindi. Joke lang po. Magagalit siya yung bobong abogado Hindi. Ibig sabihin po, nag-threat siya. Pero remember, hindi po yung threat. Ang sinasabi niya, kung papatayin siya. Tsaka niya ipapapatay. So the crime will happen when she is already dead. Yung threat happen kung patay na siya. Paano mo pakakasuhan yung tao? Patay na nga. So, ibig sabihin, that is impossible. Kasi there is sabi nga na narinig ko ito kay Panelo, merong conditional Diba? May if. Kung papatayin nyo ko, kung papatayin nyo ba ako? Hindi. Asan ang threat? Hindi ko kayo papatayin. Nagigets nyo? Ganun na sinasabi ni BP Sara Duterte, hindi ko kayo papatayin. Pero, pag pinatayin nyo ako, papatayin ko kayo. Mumultuhin ko kayo. Gago! Hindi. Meron ako inutusan. Di ba? So, ibig sabihin po nun, malabo yan. Napakalabo. Paano mo patutunayan na may threat? May kondisyon yung pag-threat na yun pagpatay na ako. Patay na ako Susundin pa kaya ako nung inutusan ko? NBI na malakas ang mga hawak nilang ebidensya. Nasa DOJ pa rin daw ang bola kung magsasampa ng mga kaso o hindi. Ayan. So parang sabi ng NBI, wala na sa amin ang bola. Nandun na kay Romualdez. Si Remulla pala. Hindi, pati si Romualdez. Ito yung grand plan Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend, ipinail. Sa ngayon, ayon sa DOJ, isa sa ilalim ang kaso sa evaluation at preliminary investigation ng National Prosecution Service. Pero matik yan. Sa tingin ko, makakakuha yan ng probable cause at masasampayan sa korte. Yan ang kailangan yung masampa sa korte. Okay? Masampa po sa korte, importante yan. Okay? Kahit malabo, ang importante, masampahan ng kaso. Ang tanong, makakaapekto kaya ito sa impeachment complaint kay VP Sara? Para kay Senate President Cheese Escudero, walang epekto sa paglilitis ang mga reklamo ng NBI. Pwede raw magsabay, mauna o sumunod sa impeachment trial. Ang tinutukoy niya ditong walang apekto yung process. Yung proseso, ibig sabihin pwede magsabay, pwedeng mauna, pwedeng after. Yan yung sinasabi niya dito. Pero yung pwede bang gamiting dahilan yan? Iba usapan dyan. Unya-unya, papaliwanag ko sa inyo. Sampa ng kaso. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Yan din ang opinyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. That is separate from the impeachment case.
In fact, any conviction, any acquittal will not implicate the provision on the principle of double jeopardy. Even if you're acquitted, a case can be filed against you. Nagbabalita mula sa Yun na sinasabi niya. Sabi naman ni Tolentino, kahit baga ma-acquit siya dyan, hindi maapektuhan yung impeachment. Okay? At hindi yung magiging double jeopardy, yung pag-ulit ng kaso. Hindi yon. Okay? Pero, yung desisyon ng judge, which is the senators, mamaya, may impekto. Bakit kanyo? Ay, panoorin muna natin tong buong interview ni NBI, kasi makikita natin dito yung detalye kung bakit maapektuhan. Tandaan nyo, napaka-importante nito na maunawaan yung details. Importante na maunawaan po natin para malaman natin kung anong dahilan at bakit pa isinampa itong NBI ang kaso dito kay VP Sara Duterte. Napaka-importanting maunawaan natin ito. Panoorin natin. Nangako ako sa inyo na, if you remember, na by January, malalaman nyo na resulta. Pero medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti, no? Yung aming investigation team na kinumpose ko, 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, parang sinasabi niya, ginajustify niya kasi na, di ba, nangako ko. Ito, pinag-aralan namin. Talagang tinimbang-timbang namin kung anong mas maganda. Pinag-anaran talaga namin. Hindi namin yan tiniming. At hindi namin yan tiniming. At hindi rin namin yan pinalakas. Diba? Parang pinag-aralan namin yan. Iisa ang naging findings namin, decision namin, na mag-file ng case against the Vice President. And syempre, pag di ka nagkaso, yari ka sa mga bossing mo, sir, di ba? Appointed ka, pwede kang palitan anytime. Alam mo naman sa gobyerno ngayon, pag hindi ka tuta, yari ka. Ang tanong, sino nagtututa? Hindi, kasi napaka-importanting maunawaan natin yan. Kasi, tandaan ninyo, sino ba ang nagtututa kay PNP Chief? Sino ba ang na-chichismis na nag-appoint kay PNP Chief? Kung maaalala ninyo, sino? Kayo na bahala. Ang tanong, sino kaya ang nag-appoint dito kay NBI Director? Kaya napaka-importante na sumunod sila sa kautusan ng peking Panginoon. Yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Inciting to sedition daw kasi daw, pakinggan ninyo dalawa yon. Tingnan nyo kung gaano kahina yon. Pinaliwanag ko na yung grave threats, di ba? Ito naman, yung inciting to sedition. Ano ba yung inciting to sedition? Mamaya, eto muna, bakit ba nag-inciting to sedition? Etong NBI director. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila. Nagbobolaan lang pala kayo eh. Gago! Hindi. Nandun na ang bola. Kayo naman. Hindi naman sinabi ng bobolahan sila. Kayo talaga. Kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court, no? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation.
Oh. Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang. No, kanina lang. Nag-file na kami ng dati, may na-file na kami yung progress report. Tapos yung final report namin ay kanina lamang na-file. Anong form yung final? Kasi as per DOJ, wala pa raw silang official copy ng mga anong oras na ito po? Ay, kanina, meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. Yung sinabi nila sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence o compelling reason as to why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threat. Pakinggan nyo bakit inciting to sedition? Bakit Ito sagot niya. Threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong dyan sa EDSA. Nagpatawag daw na meeting, pulong-pulong sa EDSA. Yun daw ang dahilan. Okay? Unya. Pakinggan muna natin si Sir. Patapusin natin. Ang patawag ng meeting na nagpulong-pulong dyan sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog. Ano nabulabog ang katahimikan ng unti-unti? Hindi mo naman masasabing nagulo yung EDSA. Diba? Oo, maraming pumunta doon. Okay? Pero konti pa lang yun. Kung i-compare mo naman, sa na-traffic ba? Wala. Nagkagulo ba? Hindi. Anong ibig ko lamang po sabihin? Merong mga nagpunta. Masasabi nating dumami rin no ilang araw. Pero hindi mo makukonsider yon para sabihin mo na nagkagulo na. Wala! I was there. Nagpunta ako doon. Not because pinatawag ako ni VP Sara Duterte. Kasi yun ang sinasabi niya dito. They were inciting to sedition because nagpunta ang tao sa EDSA. Parang nanawagan. Walang ganun. Ipi-play pa natin. No? Kaya ayun ang napagkaisahan namin ng mga abogado na... Eto papaliwanag po natin. Ayon sa Artikulo 142 ng Revised Penal Code, 142, ito daw ang sedition. Ang ibig sabihin ng inciting to sedition ay paghihikayat sa sedition. Okay? Na sa Pilipinas sa isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Naghihikayat ka na mag-sedition. Ano ibig sabihin ng sedition? Kasi sabihin ng inciting to sedition, hinihikayat mo sila mag-sedition. Ano ngayon ang ibig sabihin ng sedition? Article 142 ng Revised Penal Code. Ano to? May pananalita, sulat o anumang publikasyon na nag-uudyok ng galit sa gobyerno, halimbawa, ang tahasang paghihimok sa tao na huwag sumunod sa mga batas o utos ng pamahalaan. Tanungin ko kayo. Doon sa press con, may nakita ba kayo sinabi si VP Sara Duterte? Hoy, tara, mag-rally tayo lahat. Kita-kita tayo sa EDSA. Hindi nga nagpunta si VP Sara Duterte doon sa EDSA. Hindi niya hinikayat ang mga tao para doon. Pumunta, una niya nangyari sa veterans Because, hindi pala veterans, Congress. Nandun pa ako, Congress. Tapos sumunod, dinala sa veterans yung Chief of Staff. Hindi ako pumunta doon sa Congress dahil nananawagan si VP Sara Duterte. I was there because I wanna see what's happening. People were there because they wanna see and kung ano nangyayari. At kung sakasakali, alam mo yun, nagpahayag ng kanilang opinion sa kamera. Yun. Wala akong sinabi si VP Sara Duterte sa kanyang video na, oy, magpunta kayo dito tapos wag tayong sumunod sa batas. Manggulo tayo. Sinong gumagawa nun? Di ba yung mga lintik na komunista? Pangalawa,
may layuning guluhin ng kaayusan ng pamahalaan. Ginulo nyo ba? Hindi. Meron ba siyang sinabi na, guluhin natin ito o wag natin sundin ito? Wala. Ang kanya nga, sundan lang natin ang proseso. Sabi nga dito, ano yun? Tulad ng paghimok sa publiko na sumama sa isang kilos protesta may layuning pabagsakin ng administrasyon sa marahas na paraan. Tanungin ko kayo, may marahas bang nangyari? Wala. Hindi meron bang nagsalita doon na may marahas na nagsabing, batuin na natin tong Malacanang. Batuin na natin tong Kongreso. Sunugin na natin. Wala. Ano lang meron? Nagpahayag ng kanilang opinyon na protektado ng Bill of Rights ng ating konstitusyon. Pero walang naghimok ng marahas na paraan na labanan ng administrasyon. May nakita kayong kudita? May nakita kayo ng babatuhan? Wala. Number 3, pagpapalaganap ng propaganda laban sa Estado, kasama ritong pagpakalat ng peking impormasyon na maaring magdulot ng takot, galit o kawalan ng tiwala sa gobyerno. Sino ba nagpapakalat ng fake news? Sige nga tanungin ko kayo, sino nagpapakalat ng fake news? Di ba kayo? Yung mga vloggers ninyo, yan ang nagpapakalat ng fake news yung mga vloggers nyo hindi nagpapakalat ang Vice Presidente ever. Do you even have proof na nagpakalat ng mga na pabagsakin ng pamahalaan? Wala. Kasi tandaan ninyo, court, criminal case yung kinaso ng NBI. Meaning, beyond reasonable doubt, ikaw ang magpapatunay dyan sa akusasyon mo. At kailangan madesisyonan ng beyond reasonable doubt na talagang ginawa ni BP Sara Duterte yan. Wala. Naintindihan natin? So, anong ibig sabihin nun? Ito halimbawa ng posibleng inciting to sedition. Pag-post sa social media ng panawagang pabagsakin ng gobyerno gamit ang dahas. Kahit kailan ang mga Duterte, maging ang tatay, maging ang anak, never nanawagan. As a matter of fact, lagi nga sinasabi nila, kalma. Kalma lang, kalma. Kahit sa uling press briefing ni BP Sara Duterte, nung tinanong, uudyukin mo ba ang taong bayan na magprotesta? Sabi niya, hindi na. Aksaya ng ang hirap pa naman ng ekonomiya natin ngayon, di ba? Yan. Pangalawa, pagpapalaganap ng peking balita na naglalayon guluhin ang publiko laban sa gobyerno. Napatunayan ba nila na si BP Sara Duterte, napakaingat niyan. Di ba? Pagsagawa ng talumpati, naghihikayat ng armadong pag-aalsa. NPA na NPA yan datingan. Sinong meron mga ganyan? Di ba? Sino yung mga ganyan? Yung mga komunistang grupo. Bakit NBI ang kinasuhan ninyo si BP Sara Duterte? Eto na. Eto na yun. Sasabihin ko na sa inyo kung bakit. Kasi napaka-importante na maunawaan natin. Ulitin ko, yung sinasabi ni Bobby Tiglao, that the grand plan is an 18 years pagka si BP Sara Duterte. Hindi pala si Bobby Tiglao nagsabi nun. Dinawin ko lang. Ako po pa yung nagsabi nun. Sa aking opinion, that the grand plan is tuloy-tuloy ang Marcos administration under Romualdez. Hindi ko. Kasi ako feeling ko ito honest ko to. Si Marcos tapos na siya. Parang hindi na niya iniisip na tatagal pa siya. Hindi ko alam Wala sa Ang feeling ko nagpaplano talaga nito, walang iba kung hindi si Romualdez. I think this is Romualdez grand plan. Kasi nga, pag na-impeach si BP Sara Duterte, tuloy-tuloy na kanya ang kapangyarihan. Eto di ba? Eto, ano lang ito, opinion lang
Hindi ko po sinasabing ito'y facts o meron ako nakuhang balita. Pero kung ma-impeach si BP Sara ng 2025, naging Vice President si Romualdez, yan ang pipiliin ng kanyang hindi malayo. Kasi pinili niya nga speaker yun eh. Hindi niya inisip na pinsan niya yun eh. Hindi malayo, napipiliin niyang Vice President yun. What if? Ako, I do not wish. I really do not wish. I pray for the President to lead this country na maayos at magbago siya sa mga gawain niya. Pero, what if, since si Romualdez na ang Vice President, and something happened to the President, who would replace the President? It's the Vice President. Tama, mali. And sad to say, kung ang Vice President na by that time si Romualdez, there will be 3 years na naging presidente itong mamanto. Ha? Hawak niya na lahat. Executive branch, legislative branch through the Congress, kasi siya mamimili ng speaker na yan. Alam ng tao yan. Huwag na tayo maglokohan. Hindi yan independent. Mamimili, siya mamimili ng speaker. Ibig sabihin, the power of the purse, hawak niya. So in that 3 years, he can even change the Constitution and extend his term. Nevertheless, taray, may nevertheless, nalalaman si Banat ba? Hindi, isipin nyo to Isipin nyo mabuti yan. 3 years. Kung sakasakali lang. Hindi naman natin sinasabi na merong demonyo, may sapian. Hindi, malay mo, may sapian. At Vice President si Romualdez, may sumipsip kay Romualdez. Halimbawa lang, may sumipsip kay Romualdez, sinabi kay Romualdez, pre, pag may nangyari sa insan mo, presidente ka na. 3 years, kaya mong gamitin lahat ng kapangyarihan mo para gumanon ka talaga. Tsaka, tapos, kasi di ka naman mananalong presidente. Pag kumandidato ka, di ka nga manalo na senador eh. Pero pag naging presidente ka without the votes, kasi, di ba? Kasi you are the Vice President. After that, kaya mo nang kontrolin ang lahat. And hindi na makakalaban si BP Sara Duterte dahil impeach na siya. So sino na lang ang kalaban mo sa 2028 na malakas? Sabihin na natin si Tulfo, di ba? Yung mga Tulfo. Kasi ganyan naman lagi. Kung sino yung nagna-number 1 na senator, yan ang pwedeng lumaban. Eh, wala na. Kayang-kayang siraan ng mga Tulfo. Ang daming problema dyan. Hindi, totoo. Ang daming problema dyan. Hindi nyo ba napansin? Sinong naglabas ng dokumento dun sa alleged American citizenship ni Erwin Tulfo? Alam mo, iyang papel na yan, document yan, official document yan. Nanggagaling yan sa embassy. Kasi galing sa US document yun eh. So embassy yan. Paano nag-leak yun? Dinukot sa embassy? Hindi. Government to government lang nagbibigayan yan. So inside the government, ang naglabas niyan. So there is a traitor amidst sa kanila, sa mga Tulfo, na nasa loob ng gobyerno. Isip kayo mga kababayan. Kaya nga sabi ko, inong iniisip ko to, pag nagbaging Vice President si Romualdez, pag may tarantado dyan at demonyo dyan at magbalak sa presidente, ako, poproteksyonan ko yun. Hindi pwede. Hindi I mean, kung nangyari na yung nangyari, ibig sabihin nyo, na-impeach na si BP Sara Duterte, mantakin mo magiging presidente si Romualdez. I will protect BBM. Hindi,
Hindi, ako kahit di ko siya gusto, di ko siya binoto, di ako nagpabudol. Pero pambihira si Romualdez na magiging presidente. Kung nagkataon, may maduming isip dyan, may tarantado dyan na sumipsip sa kanya. Kasi mga ano na yun eh, yung mga sumisipsip sa kanya, mga adik sa kapangyarihan yan eh. Greedy na yan eh. Di ba? Oh. Eh kung kunwari lang, halimbawa lang, di kaya hindi maganda, and I do not wish. Okay? Again, even if sa politika ay tayo magkakalaban, I do not wish any harm, I do not wish any evil na mangyari sa isang tao kahit magkakalaban tayo sa politika. Mas matimbang pa rin sa akin na tayo po ay lahat nilikha ng Diyos. Hindi ako sasang-ayon sa iba pagdating po sa ganyang bagay. Pero what if lang may tarantado, may masamang loob, gago, oportunista na may gawin sa presidente, di presidente ngayon si Romualdez. Pag naging presidente si Romualdez, in that 3 year, 25, 26, 26, 27, 28, di ba? It's going to be disaster at kontrolado niya. At ang laki ng possibility na doon sa next election, presidential election, manalo siya. Wala nang BP Sara Duterte. Di ba? So ano yun? Matik yun. Another 6 years. Sa kamay ni Romualdez. After that, kung bitawan niya pa. Kung bitawan niya pa, ha? Yan ang isipin niyo mabuti. Kung bibitawan niya pa yun. Bakit? Anong posible? Sinubukan nga nila yung PI eh. Don't ever forget that. Sinubukan nila yung PI. Sinubukan nilang talagang gamitin. Di ba? Yung alleged na mga tulong sa mamamayan para papirmahin ng PI itong mga Pilipino. Ginawa nga nila yun eh. Para to change the constitution na kunwari economic lang ang gusto nilang baguhin. But the reality is, para humaba ang mga termino nila. Sa tingin ninyo, kung nasa kapangyarihan na si Romualdez, ngayon niya, speaker pa lang, grabe na eh. Pag nasa presidente na siya, hawak niya na speaker, hawak niya na Senate President, siya na. Naku po, maniwala kayo sa akin, yari talaga tayo mga Pilipino. Anything could happen. Diba? Sa susunod na 6 na taon na yun, sigurado akong pwedeng magbago ang konstitusyon at ma-extend, pwedeng ma-re-elect. Kung hindi niya pagbibigyan yung anak ni Marcos. Ako nga, medyo yung binabasa ko yung sinabi ni Mr. Tiglao, parang napaisip pa ako, payagan kaya ni Romualdez yung pinsan niya ang sumunod? Baka hindi pa siya pumayag eh. Baka dire-diretso niya muna yun eh. Di ba? Sa karakas ni Romualdez, malamang sa malamang. Hindi niya na yan. Hindi niya na ibibigay yan sa iba. Pero sandali, Banat Bay, kanina, sabi mo, yung kaso ng NBI ay maaaring gamitin sa impeachment. Oo. Ulitin natin yung sinasabi ni Chis Escudero at saka ni Tolentino ay hindi yung paggamit dun sa ebidensya. Bakit kanyo? Naalala ninyo nung isang araw sa ating video diniscuss natin na pag ikaw ay i-impeach, okay? Hindi mo kailangan ng beyond reasonable doubt. Okay? 3 po kasi yan. Paliwanag ko lang isa-isa ha. Number 1, yung, ito. Pakita na lang natin. Ito. Yan. Ayan. Standard ng ebidensya. Beyond reasonable doubt. Yan po ay ginagamit sa criminal cases. Ano po yun? Napakataas. Yan yung tinatawag na sa Tagalog na walang kaduda-duda. Wala talaga. Kahit kapiraso, walang kaduda-dudang guilty itong taon to. Pangalawa, ito lang yung pwede sa impeachment at saka yung pangatlo, yung second and third. Overwhelming preponderance. Ang hirap kasi niyang basahin, nakakainis yan eh.
Ano ibig sabihin niyang overwhelming preponderance? Ito para mas tama. Baka kasi mali ang ating pakinggan natin. Nasasabihin ni preponderance. Preponderance. Overwhelming preponderance. Tumitirik-tirik pa yung mata eh. Overwhelming preponderance. Of evidence. Ano ibig sabihin yan? Mas matimbang. Okay, ibig sabihin, may timbang pareho ang sinasabi, pero mas matimbang at mas maraming ebidensya kaysa sa kabilang panig. Halimbawa, pwede ko ba ipakita ito? Chotomate ko dasay. Ha? Baka mami may pakita ko dito. Etong LED lights. Hindi, masyadong ito na lang ito. Modem na maliit. Okay? Ito yung sa kabila. Ito naman yung sa kabila. Ano to? Power bank. Mas mabigat to. Di ba? Anchor pa yan. Di ba? Magnet pa yan. Mas mabigat to. Ano nga ang tanong ngayon dito? Sino mas matimbang sa kanila? Ito. Yeah. Yun ang ibig sabihin ng overwhelming preponderance of evidence. Ginagamit sa civil case and impeachment. Mas matimbang. So, ibig sabihin, yung mga akusasyon kay BP Sara Duterte, mas matimbang kesa doon sa defense. Kasi sa beyond reasonable doubt, walang kadudang-duda na ito ay walang timbang. Napatunayan ng todong-todo, ito. Ito sa kabila, merong kapiraso, pero mas matimbang nga lang. Pangatlo, substantial evidence. Ano ibig sabihin nun? Sapat na ebidensya para magpatunay ng kaso. Sapat na ebidensya. Administrative case, impeachment. Ano ang pinagkaiba po ng halimbawa po? Ipapakita ko po sa inyo ito. Napakaganda. In layman's term. Importante yun yung maunawaan ito para maintindihan ninyo kung bakit kinaso ng NBI yung criminal case. It is not to prove that BP Sara Duterte is guilty. Anong gusto lang mangyari? Magkaroon lang ng substantial evidence at ng yung pangalawa, yung overwhelming preponderance of evidence. Hindi ibig sabihin kukunin yung napatunayan doon Hindi. Tandaan ninyo, ang kailangan lamang patunayan ng isang impeachment case o yung impeachment court, which is the senators, which is very political, ay yung magkaroon lang ng konting mas mabigat na timbang. Na ay, oo nga, meron nga siyang ginawang hindi maganda. Yun lang. Hindi mo kailangan ng walang kaduda-dudang guilt, di ba? Yun lang. Eto nga Ito ang halimbawa niyan Yan. Napaka-importante natin ito. Ito po yung yan. Para lang mas maintindihan natin. Sa lingwaheng simple, ika nga. Dito, sa isang sitwasyon, para mas madaling maintindihan na masa, gumamit tayo ng simpleng halimbawa ng barangay election o relasyon sa pamilya. Naku po, wala naman sigurong kabit dyan. Wala. Halimbawa, isipin mo na may chismis na isang kapitan ng barangay ay nagnakaw ng pondo para sa bagong street lights. Sabihin, yung isang barangay captain, inakusahan na nagnakaw ng pondo para sa bagong street lights. May isang residente na nakakitang may dala siyang sobre ng pera mula sa barangay office. May resibo na pagbili ng streetlights pero kulang ang bilang ng mga ilaw na nakakabit sa kalsada. Walang CCTV o direktang ebidensya na nagnakaw siya pero sapat na yung residente na nakita siyang may dalang sobre. Hindi alam kung magkano yung laman ng sobre, hindi alam kung ano yung laman ng sobre, pero sapat na yung testimony na yon at sapat na rin na kulang yung ilaw na nakalagay. Hindi ngayon kailangan patunayan na pundido yung ibang ilaw. Hindi, joke lang yun. Hindi kailangan patunayan na yung bilang ng ilaw ay baka hindi lang gumagana iba. Ibig sabihin, yan yung tinatawag na substantial evidence. Ibig sabihin,
Oo nga, may nakakita sa kanya. At saka kulang kasi yung ilaw eh. So malamang sa malamang, magnanakaw siya. Yun ang ibig sabihin ng substantial evidence. Yan ang ginagamit sa impeachment. Pangalawa, overwhelming preponderance of evidence. Mas matimbang ito kaysa dun sa substantial evidence. Ano naman po ito? Same na halimbawa. Isipin mo na may chismis na isang kapitbahay, isang kapitan ng barangay na nagnakaw ng pondo para sa bagong street lights. May isang residente na nakitang siyang may daladalang sobre na pera mula sa barangay office. Alam mo naman, mga chismoso yung mga kapitbahay mo. Alam mo yung kapitbahay natin. May daladala. May resibo yan. Ako po, sigurado ako pera yan. May ganon. Pero hindi nakita yung pera. Pangalawa, may resibo na pagbili ng street lights, pero kulang ang bilang ng mga ilaw na nakakabit sa kalsada. Kulang yung ilaw, pero may resibo ng street lights na pinambili. Pangatlo, walang CCTV o direktang ebidensya na nagnakaw siya, pero sapat na ang testimony at resibo para pagdudahan siya. So, ibig sabihin po, mali. Sorry. Sorry ito pala yung overwhelming preponderance of evidence. Mali yung basa ko. Ulitin natin. Number 1, may 5 saksi na nagpatunay na nakita nilang iniligay niya ang pera sa bag niya. Uy, nakakita yung chismosa. May pera siyang nilagay. Ang tanong, napatunayan ba yung pera na yon ay nabilang ba? Hindi na kailangan patunayan yun. Ang tanong, yung pera ba na yun, yun talaga yung perang galing sa barangay? Hindi na rin kailangan patunayan yun. May CCTV footage na ipinakitang siyang lumabas ng opisina na may dalang malaking sobre ng pera. Hindi na rin kailangan bilangin yung pera. Basta nakita lang siya ng CCTV na may daladala siyang sobre na may malaking sobre na may dalang pera. Pangatlo, may dokumento nagpapakita doble ang presyo ng biniling streetlights kumpara sa normal na presyo sa hardware. Ibig sabihin, doble yung presyo. Hindi na rin kailangan patunayan na kung saan baka mas mahal lang. Baka binili sa isang congressman. Hindi natin alam. May witness pang nagsasabi na nakita niyang bumili ng bagong sasakyan pagkatapos ng transaksyon. Parang nakita ko yan yung isang congressman, no? Di ba? Yun ang dapat i-impeach. Kaya lang, hindi ata impeachable yun. Kasi may isang congressman na pumirma. Dati, tama raw lang daw ang sasakyan. Ngayon, naka-Porsche na. Parang ganito yun. Hindi mo kailangan patunayan na yung perang pinambili ng sasakyan ay galing doon sa barangay. The mere fact lang na nakabili ka ng bagong sasakyan, yan ay tinatawag ng overwhelming preponderance of evidence. So, anong ibig sabihin mga kababayan? Simpleng-simple lang ho ito. Napakasimple. Si VP Sara Duterte, hindi kailangan patunayan na papatayin niya si Marcos. Hindi kailangan patunayan at ilabas yung kinausap niya. Hindi. Hindi na kailangan patunayan yun. Hindi na kailangan patunayan na may hinire siya o di kaya siya mismo ay nagbigay ng pera doon sa tao. Hindi kailangan patunayan yun. The mere fact that there is a video. Kasi yung yun yung parang press con yun na sa social media. Yun ay maaari ng basihan for impeachment. So ididiin siya nung kaso ng ginawa ng NBI. Although it is also doon sa impeachment complaint na andun din po yun. Kaya lang mas madidiin siya dito kasi this time pwedeng sabihin ng husgado na kasi magkakaroon na yan ng cross-examination, di ba? Ilabas yung kung sino yung kausap. Pwede na mangyari ngayon yun. Pag nailabas yun, mas matibay ngayon dito sa kabila, sa impeachment. Sa Senado, sa impeachment court. Pwede nilang gamitin yun.
tandaan ninyo hindi kailangan patunayan nito na totoo yung sinasabi nung nila BP Sara Duterte. Kailangan lang magkaroon ng mas matimbang lang ng kapiraso doon sa sinasabi ni BP Sara Duterte, and she will be impeached. Tapos bilangan na yan ng pera. Ay, pera tuloy. Sorry. Bilangan na. Kasi tandaan ninyo, magkaroon lang ng duda baga. Kaya nga madadagdag yung mga isinampa sa kanya sa NBI, marami marireveal dun madadagdag ngayon at pwedeng, tandaan ninyo, it's a public court. Kasi ito it's a public opinion. Public court po ito mangyayari sa Senado sa impeachment ni BP Sara Duterte. So magduda lang ng kapiraso tayo. Yun ang iniisip nila Bigyan lang natin ng duda ang taong bayan para ma-justify natin ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ibig sabihin yung pagtanggal talaga sa kanya. Paghatol. Sorry for the word impeachment. Ayaw ni Trixie yun, Attorney Trixie, kasi parang hindi daw tamang term yun. Pero yung pagtanggal, paghusga na dapat na siyang mawala bilang Vice President, para ma-justify nila yon, kailangan public court magbago isip. Magkaroon lamang ng konting pagdududa. Tapos, gamitin na nila yung makapangyarihang ayuda. Yun yung alleged 150 million kada congressman. Na sinabi natin, di ba? Paano pa napatunayan? Kasi may mga humabol. Tapos na yung laban, humabol. Paano ito? Attendance? Obvious na. Di ba? That alleged 150 million might really exist, di ba? So anong lang doon? Mangyayari, kung nangyari ngayon, kayang mangyari sa Senado. Mas mataas nga lang. Alam mo naman mga senador. Gago! Mas mahirap ang kampanya nila kaya mas mataas. Mas mataas lang. So ano ibig sabihin mga kababayan? Kasi tandaan niyo, sa kampanya, sabi nga, pag sa senador kakampanya ka, mababa ang 500 million. Diba? So definitely, it will be possible. Definitely. Nangyari. Di ba? So, anong ibig sabihin? Kailangan lang magduda ang public opinion. Magkaroon lang ng duda, tumimbang, ika nga di ba yan yung sinasabi ko, pinapaliwanag natin? Tumimbang lang ng kapiraso. Oo nga. Magkaroon lang tayo ng duda. Yun yung goal Magduda lang ang publiko, maja-justify na nila yung kanilang desisyon na tanggalin si BP Sara Duterte. That's the grand plan. At pag natanggal na yun, dire-diretso na si Romualdez. Patay tayo dyan. Pero sa bagay, maraming yayaman na namang Pilipino sa ayuda. Diba? Nakikita niya na yung picture kung bakit nagdemanda ang NBI na posibleng, hindi ko naman sinasabing yun ang intensyon ng NBI director That's not my point here. Kaya lang, syempre, sumusunod lang siya sa kataas-taasang Panginoon nila So, susunod lang yan. Basta sa kabilangan niya, basta kami, wala na sa amin yan. Sabi niya nga, di ba? Kaya nga tingnan mo yung kanyang statement. Wala na sa amin yan. Nasa bola na yan ng DOJ. Parang, labas na kami dyan. Basta ako, sumunod sa utos. Labas na kami ngayon. Kayo nang bahala dyan. Ayun, DOJ na bahala. Sino ba nasa DOJ? Tapos, saka-sakali magkaroon ng probable cause. Di ba? Pwedeng gamitin yun. Tingnan nyo na. Nagkaroon ng probable cause at kinasuhan na sa korte. Siyempre, yung mga Pilipino, totoo ba yan? Kinasuhan na? Guilty na siya? Alam mo naman, may Pilipino, minsan tatanga-tanga Guilty na siya kasi nakasuhan na siya sa korte. Hindi, totoo naman di ba? Yung kay Pastor Kibuloy Ang daming kaso.
talagang pinasama yung pangalan niya, kinasuhan siya. Ngayon, tanungin ko kayo. Tanungin niyo yung mga Pilipino, ano sinasabi? Pagka Pastor Kibuloy, yung iba dyan sasabihin, di ba yan yung ganito? Ganito yan eh. Di ba siya yung nang ganyan ng kaso? Siya yung nang-abuso? Hindi man lang nila tinatanong na, sandali, nasa korte na yan ha. Di ba dapat pinag-uusapan yan dyan sa korte? Ano nangyari doon sa korte? Hindi nga pwede pag-usapan. Di ba? So, ano ibig sabihin? For optics sake, ano lang yun? Yung for optics sake lang yung kaso na yun. Kasi ako, kung pwede lang ako magkwento, di kikwento ko na sana. Kaya lang, di pwede. Pero ang labo nung kaso na yun. Sobrang labo nung kaso na yun. Saka, ayoko na magsalita. Ayoko na. Natetemp ako magsalita eh. Baka patawag ako nung... bakit mo nalaman yan? Hindi, nagigets mo? Pero ngayon, mukhang guilty na kagad si Pastor Kibuloy sa ibang tao. It will also happen to VP Sara Duterte. Once maipasa na sa korte. Kasi headline na yan. VP Sara Duterte nakasuhan dahil sa pagnanakaw. Mga Pilipino, magnanakaw pala si VP Sara. VP Sara Duterte kinasuhan dahil sa grave threat at saka pagre-rebelde. Inciting to sedition. Kasi sa kanila yung mga terminology hindi na importante. Tandaan ninyo, the target of this impeachment is to convince yung masang Pilipino, which is 80% of us, na whether you like it or not, most of us do not really understand what is happening sa impeachment ni VP Sara Duterte. It's not that they're stupid, pero hindi lang po nila interesado, ang dami nilang ginagawa sa buhay, ang dami ho nilang abalahin para intindihin pa yan. So kung ano lang yung naririnig ng paulit-ulit sa media, lalo na sa telebisyon, yun na lang, ganyan ba pala si VP Sara Duterte? Ganyan pala. Tapos, okay na, nagdududa na tao. Ito na, sa mga judge. Ito na. Impeach yun na yan. Nagduda na tao eh. Yun lang naman na importante dyan eh. Hindi naman importante dyan yung beyond reasonable doubt eh. Nagigets nyo na yung grand plan? Kaya mga kababayan, magbantay po tayo. Magbantay po tayo dahil hindi ho, tayo na ho. Tayong mamamayang Pilipino na ho ang dito, nakasalalay na ho sa atin. Again, I always say this over and over and over in my vlog. We do not encourage any kind of rebellion. Ako, paulit-ulit ko sinasabi, I believe in Romans 13 verse 1. So, ibig sabihin, basahin nyo na lang po kung hindi nyo po alam yan. Ang importante para sa akin is we voice out kung ano yung ating opinion. Pangalawa, let's educate people what's really happening para mas maunawaan ng bawat Pilipino kung papaano tayo tinatarantado ng ating gobyerno. Kung papaano ang kanilang plano para mamuno at maging diktador ng mahabang panahon. Ganun po ang kanilang plano. Kaya sana, pakiusap ko lang, kung maaari, please share this video sa ating mga kababayan. Paki-share po kasi para marami sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa District 3, binabati ko po kayo, huwag niyong kakalimutan ng Cookie ni Mocha, napakasarap niya. Masarap magserbisyo si Madam Mocha Usog sa District 3, sana lang ha. Kasi maraming mga kababayan daw tayo dyan, mga nagtatricycle, nagpipishball, na nakikinig. I-share nyo ho ito sa ating mga kababayan para maunawaan natin at mabuksan ang kanilang isipan. Yun lamang po. Ako po si Banat Bay. Sana po magkita-kita ho ulit tayo sa susunod na video. Please like and share, subscribe, and everything else. Basta kayo nang bahala. Salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless the Philippines. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay wala